Hello guys, magandang umaga. Samahan nyo kaming manguha ng mga gulay-gulay dito sa Munting Kubo. Dito ito sa Barangay Kulatingan, Concepcion, Tarlac. Iba pa rin kapag ang gulay ay ikaw mismo yung namitas, di ba? Nakakasigurado ka pa na ito ay sariwa. Wala itong halong chemical na maaari makasama sa ating katawan. At ayun nga po ako, ayaw ko pang bumaba kasi nagpapa-feeling pogi pa ako. Dito nga po pala tayo mamimitas ng gulay kung meron na. May sakit man po kayo o wala, ugaliin nyo po na kumain ng gulay. Sabi nga po ng mga eksperto, mas maganda, mas marami kayong kinakain na gulay kaysa sa mga karne. Sa mga magulang, sanayin nyo po yung mga anak nyo na kumain ng gulay para po lumakas yung mga katawan nila. Huwag yung mga puro hotdog na lang sa kalongganisa. Kapag po sinanay nyo ang inyong mga anak na kumakain ng gulay, maliit po ang porsyento na magkaroon sila ng sakit. Pabor po ito sa inyo dahil hindi kayo laging magpapagamot sa kanila. Dahil sino po ba yung magbabayad o gagastos kapag po nagkasakit sila? Hindi po ba kayo, mga magulang? Kapag po yung mga anak nyo ay malaki na tapos hindi nyo sinanay na kumain ng gulay, baka mahirapan na kayo. Kaya mas maganda kapag yung mga anak nyo ay marunong na kumain ng kanin, turuan nyo na rin na kumain ng gulay. Tayo naman po na malalaki na o matatanda na, kung hindi po tayo mahilig sa gulay, aba, pag-aralan na natin na kumain ng mga gulay. Sagana ito sa vitamins, minerals at iba pang healthy na sangkap. Panlaban din ito sa mga sakit tulad ng sakit sa puso, high blood pressure, diabetes at saka sa sakit sa tiyan. Ayon sa pag-aaral, kapag regular ka na kumakain ng gulay at prutas, mababawasan ang tsansa mo na magkaroon ng cancer. Mga 3 to 10%. Maaaring hindi nyo pa naintindihan itong mga pinagsasabi ko dito, mga kaibigan. Kasi maaaring wala naman kayong nararamdaman na hindi maganda sa inyong katawan. So, pakiramdam nyo, healthy kayo. Maganda yon kung ganun nga, healthy. Marami kasing mga tao na wala namang nararamdaman. Maya-maya, bigla na lang palang inatake sa puso. So, yung mga kamag-anak ngayon, magtataka, bakit namatay, wala namang sakit. Pero sa totoong buhay, inatake sa puso kasi sobrang taas pala ng presyon. Pero wala siyang nararamdaman. O kaya, sobrang taas pala ng kolesterol sa dugo at pati yung triglycerides. Hindi lahat ng may sakit na hypertension o high blood may nararamdaman. Kaya nga tinawag yung traitor, di ba? So nasabi ko kanina, makakatulong ang gulay sa pag-iwas sa mga iba't ibang klase ng cancer kagaya ng colon cancer, breast cancer, at iba pang cancers kagaya ng cancer sa bulsa. Joke po yun. Haha. Pero parang totoo din yun, gamot din ito sa cancer sa bulsa. Kapag mahilig ka sa gulay, syempre bihira kang magkasakit, laging may lamang pera ang bulsa mo. Hindi ka masyadong gagastos sa pampa-hospital, di ba? May sense. Pwede. Sa mga matataas ang creatinine dyan, makakatulong ang mga gulay. Napatunayan ko na yan. Naging normal ang creatinine ko sa tulong ng mga gulay, isda, manok, at iba pang mga healthy na pagkain. Ito palang mga gulay na to, nakakatulong ito sa mga taong hirap sa pagdumi. Delikado yun, yung hindi ka masyadong dumudumi. Baka mamaya magka-cancer ka pa sa bituka dahil hindi ka dumudumi. So makakatulong ang mga gulay dahil matataas ito sa fiber. Ang fiber ay nagsisilbing walis na parang lumilinis sa ating mga bituka. Panlaban din pala sa stress ang gulay. Kasi meron itong mataas na vitamin B. Itong vitamin B na ito ay nakakatulong sa ating mga ugat o nerves at makakabawas sa stress. Hindi ako nagsabi niyan, mga kaibigan, ha. Mga eksperto yung nagsabi niyan. Pinag-aralan nila yan gamit ang siyensya. Ito may sinabi pa yung mga eksperto. Para daw mapanatiling bata at malusog ang katawan, ang pagkain ng 2 tasang gulay at 2 tasang prutas sa bawat araw ay inirekomenda ng mga expert. So, tatakal-takalin mo pa pala, no? Suggestion lang yun. Nasa sayo naman kung gagawin yun o hindi. Sabi pa ng article na nabasa ko, sa mga ayaw kumain ng gulay, ano naman ang balak nyong kainin? Karneng baboy o baka ba? Pritong pork chop, lechon at pata? Napakataas niyan sa kolesterol at pwedeng magdulot ng atake sa puso at stroke. Pero para sa akin, mga kaibigan, kung healthy ka na tao, pwede ka naman kumain ng mga ganyan. Pero kung may seryoso kang karamdaman, bawas-bawasan mo naman. Pero pagdating sa mga tumataas ang creatinine, iba ang diet dito. Kailangan seryoso ka at saka strict. Pag sinabi ng doktor na bawal, bawal talaga. Pag sinabi ng doktor na umiwas ka muna sa mga baboy, umiwas ka talaga. Pag sinabi nila na bawal ka muna sa mga pagkain na mataas ang potassium at saka phosphorus, ba, sundin mo yun. Kung ayaw mong masira ng gusto ang bato mo at mag-dialysis ka. Ang mga taong mahilig sa gulay at prutas ay mas mahaba ang mga buhay. Siyempre, maliban na lang kung na-aksidente ka tapos nabasag ang bungo mo, yari ka talaga doon. Okay ba, idol, na kumain ng putong bigas with black coffee lang, no sugar? Baka yung tinutukoy mo, puto kalasyaw. Sa Pangasinan yun ang tawag. Pwede yun. Ako nga, paborito ko yun eh. Tapos sabi mo, black coffee with no sugar. Kung kaya mo na no sugar talaga, okay yan. Tagay mo, pare. Puwera biro, pwede yan. Ginagawa ko yan kasi paborito ko yung puto kalasyaw. Pero kapag ako yung nagkakape, nilalagyan ko naman ng kahit konting-konting sugar lang. Pero yung brown. Saka isa pa, pwede kumain ng mga sinigang na baboy, pero sabaw lang at saka yung gulay. Oo naman, syempre, pwede yan. Hindi mo naman kakainin yung laman eh. Actually, pwede ka naman kumain ng laman, basta konti lang. Kahit kasing laki lang ng bahay ng posporo, pwede yun. Pero kung kaya mong iwasan, mas maganda. Kagaya nung ginawa ko dati na kahit hindi naman talaga totally bawal,
iniwasan ko talaga. Sarili ko pong desisyon yun. So ito na, after 2 hours mga tol, kain na. Ito yung ulam na healthy na, masarap pa. Masarap yung pagkaluto, hindi maalat. May mga ibang luto kasi na gulay nga pero ang alat naman, unhealthy pa rin. Kung may natututunan kayo sa mga video ko mga tol, huwag nyo naman kalilimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe kayo dito sa channel na to para hindi po uminit ang ulo ko. Biro po yun, masyado po kasi kayong seryoso eh. Sa mga matataas ang creatinine dyan, inom-inom lang kayo ng tubig. Sa mga high blood dyan, bawasan nyo po ang alat. Okay guys, hanggang dito na lang. Kain tayo.